A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nabatid natin ang pagkalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sangsinukob ay ganap. Ganap na perpekto at hindi matatawaran. Kaya ang lahat ng nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay umaayon sa kagustuhan ng Allah. Gayon din ang buhay ng tao na kinakailangan ang agos ng kanyang buhay ay sumusunod sa pagkakalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na umaayon sa kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala ang agos ng kanyang buhay. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, at nagtalaga para sa inyo ng anumang nasa mga kalangitan at nasa kalupaan. Lahat na ito ay mula sa Kanya. Katotohanan sa mga ganito ay talagang tanda para sa mga nagmumuni-muni na kung saan ang pagkakalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay sadyang perpekto. Na ganun kay ganda ng pagkakalikha ng Allah sa anyong tubig, gayon din ang agos ng buhay ng tao. Ang agos ng buhay ng tao na kung saan ang daloy ng buhay ay biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, at binigay niya sa inyo ang lahat ng inyong hiling sa Kanya, at kung inyong bibilangin ang biyaya ng Allah ay hindi ninyo ito mabibilang. Sa katunayan, ang tao ay sadyang mapang-api at mapagtakwil. Kaya makita natin ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na ganap sa sangkatauhan, ngunit sadyang ang tao ay madaling makalimot. Ang agos ng buhay ay kung iisipin mo ay merong napakadaming biyaya. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, tumma latus'alunna yawma idin anin na'im. Sabi ng Allah sa banal na Quran, at pagkatapos tatanungin talaga kayo sa araw na yun hingil sa biyaya. Biyaya na ating nakamtan, biyaya na ating natamasa na may katanungan sa pagbabalik sa agos ng ating buhay na tayo ibabalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mapipigilan ang agos ng buhay, sinabi ng Allah, وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. Sinabi ng Allah, at sadyang nilikha niya kayo na mga payugto-yugto. Kaya ang buhay ng tao ay nagkaroon ng antas. Kaya ang pagkakalikha ng tao ay meron itong mga antas, ang buhay ng tao. Sa loob ng sinapupunan, sanggol, bata, binata o dalaga, sa pag-iisip ng katinuan, nasa panggit ng edad at katandaan. Kaya mga kapatid sa panampalataya, dahil ang tao ay mula rin sa tubig, sinabi ng Allah sa banal na Quran, "Falyanduril insanu mimma khulika mimma indafik yakhruju min bayni sulbi wat tara'ib." Kaya't tingnan ng tao, sabi ng Allah, kaya't tingnan ng tao kung saan siya nilikha. Nilikha siya mula sa tumilamsik na tubig na lumabas mula sa pagitan ng gulugod at tadyang. Pagkakalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sangkatauhan, sa sandaigdigan at sa lahat ng nilikha ay ganap at perpekto at hindi matatawaran at walang kapintasan. Ganap na pagkakalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi mahihigitan. Ang agos ng buhay ay merong pinagmulan. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, "Awalam yaraw kayfa yubdillahu khalqa thumma yu'iduhu inna dhalika 'ala Allahi yasir."
Sinabi ng Allah sa banal na Quran, hindi ba ganila napagmasdan kung paano pinasimulan ng Allah ang nilikha at pagkatapos ay inulit niya ito? Sa katunayan, ang mga iyon hingil sa Allah ay napakadali. Napakadali sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ang kadakilaan ng Allah ay hindi matatawaran. Ang daloy ng buhay mula sa katawan ay meron ding patutunguhan at babalikan. Lahat tayo ay babalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang agos ng buhay ay maraming madadaan ng pagsubok at kalagayan na ating sinusong sa mundong ibabaw na punong-puno ng pagsubok. Ngunit ang ating kaligtasan, ang ating pagtatagumpay ay kung aayon ang ating buhay sa kagustuhan ng Allah. Ang daloy ng ating buhay ay maiayon sa ating relihiyong Islam sa kagustuhan o kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lagasgas ng agos ng buhay ay may mga tunog kung saan nagpapabaya sa kalooban ng tao kung tinahak ang tamang landas. Landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagtitiwala sa Allah ay maging mabanayad ang agos ng buhay. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ في عامين أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير. Sinabi ng Allah, at pinayuhan namin ang tao tungkol sa kanyang dalawang magulang. Dinala siya ng kanyang ina sa kahinaan tungo sa kahinaan at pag-awat sa kanya sa pagsuso ay sa loob ng 2 taon. Kaya't pasalamatan mo ako at ang iyong mga magulang sa akin ang patutunguhan. Patutunguhan ng tao ay sa Allah subhanahu wa ta'ala kahit saan man siya tumahak, kahit saan man siya napadpad o nagawi, ang patutunguhan ay nag-iisa na kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala ang ating patutunguhan sapagkat tayong lahat ay sa Kanya nagmula. Siya ang lumikha sa atin na pinag-utusan tayo, binigyan tayo ng laya na iayon natin ang daloy ng ating buhay sa Kanyang kalooban. Damdamin ang ibabaw ng tubig para maramdaman ang loob. Ang loob na kung saan ano ang hinanaing, ano ang nararamdaman, ano ang minimithi. Kaya makita natin dapat merong hangarin tulad ng 2 karagatan na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَهْجُورًا. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, at siya ang yaong nagsanib sa 2 anyong tubig. Ito ay tabang na malasa at ito naman ay maalat na mapait. At naglagay siya sa pagitan ng 2 ito ng isang hadlang at harang na nagbabahagi. Kaya ito mga kapatid, hindi lahat na inaagusan ng buhay ng tao ay maganda. Minsan ay mabato at mahirap upang maging hamon ng buhay. Sa pangpang ay hangganan ng buhay. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, tilka hududullah wa may yuti'ullaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tadri min tahtihal anhar khalidina fiha dalikal fawzul adim. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, iyan ang hangganan ng Allah. Yan ang hangganan ni Allah, kaya't sino mang sumunod kay Allah at sa kanyang mensahero ay papapasukin siya sa mga halaman ng merong umaagos roon na mga ilog sa ilalim kung saan habang buhay na sila roon, at iyon ang napakatinding pagwawagi. Pagwawagi ng isang mananampalataya, buhay na walang hanggan, paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang pasakit at lumbay, puro kaligayahan at kaginhawahan. Hindi lahat pwedeng sadyain dahil sa pangadib sa rumaragasang agos ng buhay. Kaya andito na kung saan iaayon natin ang ating buhay, kung ano ang sistema na kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang paraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sistema ng ating relihiyong Islam, sistema na ating sundin, batas ng Allah
at pamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakikisama sa kapaligiran tulad ng tubig at sa nabubuhay doon. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, wa huwalladhi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihran wa kana rabbuka qadira. Sinabi ng Allah, at siya ang yaong naglikha mula sa tubig ng tao at saka ginawan siya ng kamag-anak at biyanan, at ang inyong Panginoon nga ay may kakayahan. Kaya ganun mga kapatid sa pananampalataya, ang agos ng buhay ay dapat nanatiling balanse na kung saan na kinalulugdan ng Allah, balanse sa pagsunod na ibig sabihin na umaayon tayo sa kagustuhan ng Allah at hindi tayo sumusuway. Paggawa ng kabutihan, pag-iwas sa pinagbabawal, tayong lahat ay babalik tayo sa Allah tulad ng tubig. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, kullu nafsin daikatul mauti wa innama tuwaffuna ujurakum yawmal qiyamah faman zahziha anin nari wa adkhilal jannata faqad faza wa may hayatud dunya illa mataul gurur. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, ang lahat ng sarili ay makakatikim ng kamatayan at tanging pagkakalobang kayo ng inyong Panginoon ng mga gantimpala sa araw ng pagbangon, at saka ang sino mang hinango sa impyerno at ipinasok sa paraiso, kung gayon ay talagang nagtagumpay, at ano naman ang buhay sa mundo kundi isang magalak na kahibangan. Kahibangan ng tao na kung siya ay nalunod sa biyaya ng Allah na dahilan kung bakit siya napalayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang tunay na tagumpay kung ang tao ang kanyang tinatamasa ay siyang dahilan na nagpalapit sa kanya sa Allah, nagpasalamat at nag-ibada, ginamit niya sa pagsamba ang mga biyaya ng Allah sa pagtalima sa kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang tampisaw sa agos ng buhay na dapat ang buhay ng tao ay kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat ang buhay ng tao ay nasa mabanayad na klima, hindi mainit o malamig dahil mapapahamak ka lamang. Balanse na kung saan sa kaluguran ng Allah at sa paraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung kinalaban mo ang agos ng buhay, ibig sabihin ikaw ay sumuway. Kung ikaw ay sumuway sa Allah, sumuway sa propeta, kabiligtaran ng iyong ginawa na kung saan sinuway mo ang dakilang tagapaglikha, na ibig sabihin ito ang sinabi ng Allah sa banal na Quran, paman lam yajid pasyamu syahraini mutatabi'aini min kabil ayyatamasa paman lam yastati pa'itamu sittina miskinan dalika litu'minu billahi wa rasuli wa tilka hududullah walil kafirina adabun alim. Sinabi ng Allah, kaya ang sino mang walang maghanap kung gayon pag-aayuno ng 2 buwan na magkakasunod bago pa ang 2 na maghihipuan sa bawat isa. At saka ang sino mang walang kakayahan kung gayon ay pagpapakain ng 60 dukha, iyon ay para maniniwala kayo kay Allah at sa kanyang mensahero, at iyan ang makahangganan ng Allah para sa mga mapagtakwil ang mahapding kaparusahan. Kaparusahan sa mga taong sumuway sa Allah subhanahu wa ta'ala, lumihis sa agos ng buhay na tunay na agos ng buhay na itinalaga ng Allah, na dumadaloy ang lagi ang buhay ng tao ay hindi mapipigilan. Kaya sabayan, basta huwag ipahamak ang sarili. Ipahamak ang sarili na kung saan hindi maipahamak dito sa mundo at saka sa kabilang buhay. Kaya ang ating relihiyong Islam, sinabi ng Allah, wa ampiku fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukatin wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Sinabi ng Allah, at gumugol kayo sa daan ni Allah at huwag ninyong itatapon gamit ng inyong mga kamay tungo sa kapahamakan. At magpakabuti rin kayo sa katiyakang minamahal ni Allah ang mga mapagmabuti. Huwag ipahamak kahit umaagos ang buhay ng tao. Panghawakan natin ang ating relihiyong Islam
sa buhay na ating sinusuong sa mundong ito na punong-puno ng pagsubok, punong-puno ng pitna, punong-puno ng pagsubok na dapat na pagtagumpayan, na pagwagian ng mananampalataya dahil ang agos ng buhay ay pakurba-kurba, ngunit malalampasan ito ng taong humahawak sa relihiyong Islam na nagpapakatwid, nagtitiis sa agos ng buhay na pinanghahawakan niya ang pagsunod sa Allah at sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inulat ni Suhaib radhiyallahu anhu na sinabi ng mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun wa laysa daka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu syarra syakar pakana khairan lahu, wa in asabathu darra sabar pakana khairan lahu." Kahanga-hanga ang kalagayan ng isang mananampalataya. Katotohanan ang kalagayan niya ay dapat makabuti at ito ay wala sa kanino man bukod sa pananampalataya. Kapag nakaranas siya ng kaginhawahan ay nagpapasalamat, kaya ito ay makakabuti para sa kanya, at kapag nakaranas siya ng kagipitan ay nagtitiis, kaya ito ay makakabuti para sa kanya. Isinalaysay ni Muslim. Ito ang agos ng ating buhay, sangkap ng tagumpay at binubuo ng kautusan para sa agos ng buhay. Pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagtalima sa Allah subhanahu wa ta'ala, paghawak sa ating relihiyong Islam. Agos ng buhay, sinabi ng Allah, "Usang katauhan kung kayo ngay nasa pag-aalinlangan, hingil sa muling pagkabuhay. Katotohanan nilikha namin kayo mula sa alabok, at pagkatapos mula sa likido, at pagkatapos mula sa kumapit na laman, at pagkatapos mula sa nakagat na laman na namumuo at hindi namumuo, para aming ipapaliwanag para sa inyo at ipapanatili namin sa loob ng mga sinapupunan ang sinumang aming nanaisin hanggang sa nakatakdang palugit. At pagkatapos ipapalabas namin kayo na sanggol, at pagkatapos ipapaabot kayo sa inyong higit na kalakasan. At meron mula sa inyo ang mamamatay, at meron ding babalik sa pinakamasaklap na edad, upang wala na siyang malalaman matapos ng kaalaman ng anuman, at makikita mo ang lupa na tigang, at saka kapag aming binabaan roon ng tubig, ito ay gumagalaw at lumalago at tumubo mula roon ang bawat magagandang uri. Hamon ng buhay, agos ng buhay, patnubay na hindi mo malalabanan, patunay na hindi mo malalabanan o hawak ang daloy ng buhay. Sapagkat lahat ng ito ay kontrol ng Allah, ang kontrol ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng ito, kaya ang tao ay wala siyang dapat gawin kundi magpasakop sa Allah, magpasailalim sa ating relihiyong Islam, na ito ang pagtatagumpay natin sa mundo at saka sa kabilang buhay. Kaya mga kapatid, lahat tayo ay babalik sa Allah. Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum may yuraddu ila ardalil umur likay la ya'lama ba'da ilmin syai'an innallaha alimun qadir. Sabi ng Allah, "At si Allah ang lumikha sa inyo, at pagkatapos kayo kanyang babawiin, at meron ding buhat sa inyo na babalik sa pinakamasaklap na edad, upang wala na siyang malalaman matapos ng kaalaman ng anuman. Katotohanan si Allah ang maalam na may kakayahan." Allah subhanahu wa ta'ala na siyang lumikha sa sansinukob, lumikha sa sangkatauhan na ating Panginoon, na dapat iayon natin ang ating buhay sa pagsunod sa Allah, na pagtatagumpay ng tao na dito sa mundo at sa kabilang buhay, na sinabi ng Allah, "Wa may yuti'ullaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima." Kung sino ang sumunod sa Allah at sa kanyang sugo ay tunay na magtatagumpay. Pagtatagumpay dito sa mundo at saka sa kabilang buhay, pagsunod sa Allah at sa kanyang sugo, na makakamtan ng tao ang buhay na walang hanggan, na kung saan na kanyang pinagsisikapan ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.